Alright, nagbabalik po si DJ John and DJ Emmy sa programang Totoong May Buhay. Ah, Magandang hapon po. Dito na naman po kami. Nagbalik na po kami. Nag-break time lang, saglit. Para medyo ma-set natin yung bagong topic namin ngayon about growth development. Ito po ay tungkol sa how to treat people according to their age. Ayan, DJ Jan, may alam ka ba dyan sa how to treat people according to their age? For example, ang baby, so infants yan. Hindi mo pwedeng i-treat ang infants ng kasing edad ng 3 years old na bata, di ba? Kasi iba ang attitude niyan, iba pa ang mga ginagawa ng infant sa i-compare mo sa 3 years old na bata. Anong masasabi mo, DJ John? Tama po yan eh. Kasi ang infant, hindi pa talaga parang iyak-iyak pa lang yon. Yung 3 years old na bata, at least kahit paano may isip na siya. Kung ano yung nakikita niya, nagagaya na niya. Tama ka dyan. So, ayan po yung gagawin nating topic ngayon po dahil sa pansamantalang hindi po nakarating ang ating isang kasamahan na si DJ Elmas. Sa bagay na ano na po natin yung mga food supplement na kanyang ini-endorse. So, sa kadahilan ng meron siyang kinakausap na pasyente upang may paliwanag ng pasyente ang mga pagbabagong nangyayari sa kanyang katawan sa pagdetect niya po ng iFern at Alveo products. Okay. May dinalaw siyang pasyente, DJ Jan? Opo. Yan po ang base po sa aming mga napag-usapan kanina. Okay. So, eto, balik po tayo sa usapang growth development. Kasi po, minsan, tayong mga nakakatanda na i-compare natin sa mga kunwari po yung infants, tapos adult, infants, children, tapos teens, tapos adult, and then senior na, mga age to growing up na po. Hindi po ba ang isang ito po yung sa pagkukuro-kuro lang po to, usapan lang po to at wala pong personalan. Di ba po ang mga bata ibang-iba ang ugali sa matanda. Kunwari po, yung age nga po, yung sinasabi natin na infant, so andyan yan, simula sa pagkapanganak hanggang sa ika-9 na buwan. Po, 'di ba po? Ayan ang infants. Pagka lumagpas na ng 1 year sa children's na siya. So, hindi po natin pwedeng i-treat ng edad ng 3 taon ang isang month na infant na bata, 'di ba? Halimbawa ang pagkain ng bata ay hindi pwedeng kainin ng 3 years old yung infant po. Dahil milk lang 'yan. At dun sa 2 years old, 3 years old, nakakakain na sila ng solid food. So, ganun din po sa mga ginagawa nila sa kaisipan, sa pananamit, sa mga gusto, sa mga pag-develop din ng katawan. Ang infante, puro gapang-gapang lang yan. Gapang-gapang-gapang. Tapos, ang bata naman 2 paa. So, sa katagalan, nade-develop na siya, napupunta na sa teens. So, ang teens naman nagsisimula po yan kapag nagkaroon na sila ng monthly period. So, develop na talaga yan. So, nag-iiba na rin po ang kanilang attitude. Iba na rin ang mga gusto nila, iba na yung gusto nilang gawin, iba na yung gusto nilang isuot. At pati sa pag-aayos, nagiging iba na rin. At pagdating naman po sa edad ng mga 30s, yan, 30s to 40s, yan na po yung medyo maturity na yan, nasa matured age na yan. So, talagang, pwera na lang po kung nag-iisip bata sila, yung katulad ng
may exemption po, katulad ng batang isip, hindi well-developed yung mind niya. And then, darating po tayo sa 50. So, bumabalik po, pagdating ng 50 to 60s, yung age ng 50s to 60s, bumabalik na naman po yan sa pagiging infant. So, ayan na po yung mahirap na treat ng isang tao according to their age. Kasi, yan po, normally po to according to my experience, Kasi, di ba yung mga old na, di ba? Mahirap po silang, pasunurin na. Parang katulad na po sila sa baby, na hindi mo na rin mapasunod, kailangan pang unawa. So, para po din sa mga, maipapayo ko po din sa mga nag-aalaga po ng mga pasyente, or meron kayong kasama dyan sa bahay na namumroblema kayo kung paano nyo sila aalagaan. Kasi katulad nga po nung nasa age na sila ng mga 60, 50s, 70s, pataas, napakahirap na po, mapakatigas na po ng ulo. Di po ba? Hindi na po natin sila napapasunod. Konting, lang po ng pagpapasensya. Kasi hindi po natin pwedeng ipaunawa sa kanila, kasi nga po, bumalik na naman sila sa recycle ng pagiging bata. Yan po yung sa growth development na bata, tapos pupunta sa kagitnaan, tapos matanda, babalik na naman sa isip ng pagkabata. So, kaya nga po, dapat po kailangan natin mga pangunawa, pag-aasikaso. Huwag po natin silang sasaktan dahil hindi rin naman po nila ginugusto yung nangyayari sa kanila Yan na po yung problema ng age development po yan Yung how to treat according to their age. Kasi bumabalik po yan sa pagkabata. Hindi po ba ang mga bata dahil wala pa silang tamang pag-iisip hindi po nila alam kung ano na po talaga yung tama at mali. Kaya sana po sa inyo mga taong nakikinig dyan, para lang po sa may mga kasama dyan, sana unawain nyo lang po yung mga kasama nyo. Nakita nyo na halimbawa, matanda na, sasabihin pa, ang tanda-tanda na, hindi pa alam. Talaga pong hindi na po nila alam yun. Kasi nagkakaroon na po sila ng memory gap na kailangan na ibalik natin. Kung maibabalik natin, ipaalala natin ng paulit-ulit. Dahil, ayan na po yung stage talaga na kailangan nila ng magtuturo sa kanila. Bumabalik nga po, ang sabi ko nga po, bumabalik na naman po sila sa pagiging bata. Yan po. Ano bang masasabi mo dyan, Gigi, dyan sa mga pagpapaliwanag ko, pagkakwento ko sa age development according to their age? Alam nyo, sa totoo lang, mga listeners namin sa buong Pilipinas at sa buong mundo, isa po ito sa pinakamahirap na gawin ng isang tao. Yung paano kami mag-a-adjust, kasi pag ikaw nakikipag-usap sa mga tao, parang meron akong isang pulutong na tupa na inaalagaan na iba't iba ang kanilang kulay. Dahil iba't iba yung edad nila, iba-iba yung kanilang ugali. Kaya yung paano kami nagkakaibigan ni DJ Emmy ay iba rin ang pakikipagkaibigan namin kay DJ 60 plus pataas. Tama. Katulad yan. Katulad ko ako. Iba ang pag-uugali ko sa ugali ni DJ Jan. So, kung meron siyang nakakaharap na ibang tao, for example, kung sino man yun, at ako din, syempre, iba-iba yung pakikitungo namin sa bawat tao. Na hindi kami pwede magkaparehas ng mag-ugali. Kasi iba po siya, iba rin ako. Hindi po pwedeng ako, siya. Kahit nga po yung kambal di ba? Kambal na po yan. Pero, magkaiba pa rin po ang ugali niyan. Although, meron silang similarity sa mga ibang bagay. So, yan po yung nais naming ipaliwanag sa inyo. Na ang lahat ng tao ay bihira lang po. Siguro, out of 100, siguro mga ilang percent lang yung medyo nagkakahawig Nagkakahawig lang po Hindi po talagang clone na masasabi natin na talagang ganun na ganun ang ugali. So, mahirap po talaga na maging
umunawa ng mga taong hindi pa natin kilala na kailangan parati ng adjustment sa bawat taong nakakaharap natin. Dahil kung ang mangyayari po parating nagkakakontrahan, dahil nga po sa hindi nagkakaunawaan, alam niyo po kung saan ang patutunguhan yan, di ho ba? Magkakaroon lang sila ng pagtatalo na dahil sa hindi pagkakaunawaan. Kaya ang kailangan po natin ay pangunawa sa bawat tao, sa bawat kapwa. Para lang din po yan yun sa yung ngayon, yung martial law na yan na dineclare sa Mindanao. Sa Marawi, di ba? Yeah, pero actually, it was declared throughout Mindanao. At naka-apekto ito sa 28 milyong Pilipinos na naninirahan sa Mindanao. 28 million Filipinos. Kaya nga po, di ba po ang ano rin dyan yung ISIS nga po na sinasabi nila na gusto nilang alisin sa mundo yung mga Kristiyano. Parang yun lang po yun di po ba? Mga Muslim tapos Kristiyano. Parang ganun hindi nagkakaunawaan. Kasi iba po yung pag-iisip nila sa pag-iisip ng nating mga Kristiyano, pag-iisip ng mga Muslim. Kaya nga po, ayan po ang nagiging kinahihinatnan, di ba? Sa simpleng bagay na hindi nagkakaisa ang bawat tao, nagkakaroon ng mga problema sa kanilang sarili. Yan lang, tungkol po yan sa pananampalataya sa Panginoon at sa mga Muslim at sa mga ala. Yan po, 3 klase po dyan ang pinag-uusapan na relihiyon. Yun pong mga Muslim, yun sa ISIS, at saka sa Kristiyano. Diba, DJ Jan? Actually, ang Muslim, no? For the information of our listeners sa buong mundo, may mga 2 kategorya yan ng Muslim. May mga Sunni Muslim at mayroong isa pang Muslim na moderate naman. Kasi yung mga moderate na mga Muslim, basta't napapakitunguhan sila ng tama ng Kristiyano, ng Buddhist, hindi naman po sila papatay. Basta't they know how to respect each other's religion. Unlike the Sunni Muslims na very conservative and very fundamentalist, mga nakikinig, talagang pumapatay sila because sa tingin nila, ito yung itinuturo ng kanilang Quran na pag marami kang napapatay na hindi mananampalatayang Muslim, napakalaki ng reward mo sa langit. Ay, ganun pala yun? Yes! Ngayon ko lang nalaman yan. Oo, yun ang dahilan. Kaya't mayroong Islamic State of Iraq and Syria. Kaya pala. So, yung mga ISIS, yun ang nangingibabaw sa isip nila? Yun ba yun? Ang nangingibabaw sa isip nila yung radical na pananampalataya nila ng Islam na wala naman talaga doon sa hindi naman tinuturo nasusulat ng kanilang Quran. Oo. Hindi naman tinuturo yan ni Propeta Muhammad. Iba ang kanilang interpretasyon doon sa Quran, kaya pumapatay na lang sila ng pumapatay ng Kristiyano. So, bakit? Hindi ko nga maintindihan Ano ba ang dahilan nila at bakit pinapatay nila ang Kristiyano? Ano ba yung nila doon, purpose nila ng mga ISIS? Base sa pag-aaral po natin, gusto nilang magtatag ng estado na kung saan lahat ng mga tao sa buong mundo ay iisa na ang pananampalataya, na ang lahat ng mga tao ay magiging Muslim na. At kung hindi ka pa maging Muslim, Kristiyano ka, Buddhist ka, papatayin ka nila. Ay, naku. Mahirap na paniniwala yan. Kasi ito yung tinatawag na jihad o holy war, na kapag mas marami kang pinatay na mga Kristiyano, mga Buddhist, mas malaki ang reward mo sa langit. Iba, kung nasa langit ka, mas marami kang medalya na matatanggap. Mas maganda ang kwarto mo sa langit. Ganun yun. Ang ibig mo bang sabihin parang sinasabi mo dyan, parang yung pagpatay na ginagawa nila ay isang kabutihan para sa kanilang itinuturing na
yung kanilang sinasampalatayahan, yung ba yun? Ganun ba yun? Tama na po kapag kayo. nakapatay ka ng marami, na parang katumbas ng isang maraming kabutihan? Yun At po. magkakaroon ka ng isang magandang pamumuhay sa kaharian ng Panginoon nila? Yun ba yun? Yun nga po ang aking nasambit Pag-aralan. sa inyo. Oo. So kaya, pero para sa di ba, na according naman sa mga Catholic, di ba, nakalagay sa 10 utos ng Diyos ang huwag kang papatay. Sa kanila naman, pumatay ka. Napakagulo talaga ng mga pag-iisip ng mga tao, iba-iba Alam niyo no? po dun sa mga Muslim po kasi, itong Moro Islamic Liberation Front and Moro National Liberation Front, sumusunod pa kasi sila sa mga tagapagturo ng kanilang kautusan, mga imam. Kasi sa Katolikos, pare, sa Protestante, pastor. Sila sumusunod sa imam. Kaya iba na yung interpretasyon nila. Kaya nagiging masama na tuloy ang Islam na ang kahulugan naman ay relihiyon ng kapayapaan. Para sa kanila. Oo, pero nagiging relihiyon na ito ng kaguluhan at karahasan. Ngayon, Dahil pumapatay ka na ng mga tao na wala naman sa kadahilan ng tama. kaya nga, nakakalungkot, di ba, na ang mga tao, nagkakagulo sila, pumapatay sila, nagkakaganyan na dahil lang sa pananampalataya nila sa kanilang sinusunod na relihiyon, di ba? Na kailangan pang magbuwis ng maraming buhay para lang gumanda ang kanilang patutunguhan na sinasabi nga nilang kaharian ng kanilang Diyos. Diyos ba ang tawag nila sa kanilang ano? Oh, Ano Diyos. ba ang tawag nila sa kanilang Allah. ala? Oo. Yun po ang tawag sa Diyos nila. Mabalik naman ulit tayo dito sa martial law na yan na sinasabi na martial law. Ano bang masasabi mo dyan na? Kasi sabi naman nila, hindi naman ako sa kapapanood ko ng TV na binibigyan ko rin naman ng pansin yung mga ganyang klaseng balita sa martial law. Na panood ko minsan ang sinasabi nila na dati pa raw ganun ang sa Marawi. Dati pa raw magulo doon. Kahit wala pa rin daw martial law, dati nang ganun. So, kung dati nang ganun, bakit nag-declare pa ng martial law doon? Lalo lang gumulo, hindi ba? Tingnan mong nangyayari ngayon, halos meron pang galing na bomba sa langit na pati yung mga civilian, nadadamay. Diba? Ano bang masasabi mo dyan, DJ Jan? Alam niyo po ba, sabi ng ating kaibigan na nasa Mindanao, sanay na kasi ang mga bata doon sa kaguluhan. Tama. Bata pa lang, tinuturuan mo ng bumaril, tinuturuan mo ng pumatay. Tama. At ang mga tao doon talagang pag pinatay ka, patayin mo rin sila. Ito yung tinatawag sa English na Pag binatuan. an eye for an eye and a tooth for a tooth. Mata sa mata, ngipin sa ngipin. So, ganun ang kanilang doon. Ito kasi ay bahagi na ng kanilang kultura. Bahagi na ng kanilang nakagisnan. Kaya magulo pa rin mula noon hanggang ngayon. Napanood mo ba, DJ Jan, yung paghihingi ng tulong ng isang Muslim dun sa Marawi na nakikiusap siya sa Pangulo na itigil na yung ano bang tawag doon? Aircraft? Anong tawag doon? Yung hinuhulog nila yung mga bomba sa mga bahay. Ito ay tinatawag nating airstrike. Airstrike Dahil yung mga jet plane, magbubuga sila ng mga missiles dyan. Yan. Pauulanan nila ng bomba itong mga lugar na pinagtataguan ng Maute Group at ISIS. Kaso ang nangyayari, nagkakamali sila ng paghulog ng bomba Napanood mo ba kanina yung balita na imbis na sa kalaban sa mga sundalong Pilipino ang nahulugan ng bomba, at alam mo ba kung gaano karami ang namatay?
Ang raming namatay na mga sundalo ngayon dahil sa pagkakamali ng paghulog ng bomba na yan, imbis na kalaban ang masabugan ay mga mga sundalo natin ang namatay, di ba? Napakasakit para sa mga pamilya na nakikipaglaban para sa katarungan na matigil na yung away-awa na yan. Ang kaso, ang nagkamali, ang mga sundalong pinadala ng Pangulo. Ano ba yung masasabi mo dyan? Alam niyo po, ang tinatawag natin dito, collateral damage. Yung mga taong hindi mo dapat patayin, napapatay mo. Yung katulad na lang din sa war on drugs, halimbawa, si Emmy, aarestuhin mong pusher. Tapos yung kaibigan naman niya na hindi nagbapatak, yun naman yung natirador ng pulis, siya naman yung binaril. So, parang mistaken siya identity? Naman yung napatay. Sa halip naman si M na talagang totoong nagtutulak ng droga, ang dapat sanang masaktan at madala sa presinto. So, mistaken identity ba yung tinutukoy mo na imbis na siya, iba ang napatay? Oo, yan. So, ganun din yun sa sinasabi ko, sa tinatanong ko na hindi nila alam kung sino talaga dun yung tinutukoy na babagsakan ng bomba. Yun yung troop ng mga soldier alam nyo po ba, merong dapat diyang isang radar na talagang sa malayuan pa lang, makikita mo kung sino-sino itong mga target natin. Kasi di ba pag ikaw bumabaril naman, meron kang tiniting ng mga tao na may point doon na itong naka-point na yun yung ating target na babarilin. So, talagang nagkamali sila. Paano na ngayon yun? Ano nang mangyayari sa ganyan? Kung parati silang nagkakamali, di mauubos ang mga sundalo ng Pilipinas? Actually, sino ba talaga itong mga nag-airstrike na to? Ito ba ay maute o ito po ba ay mga Air Force natin? Dahil Air Force natin yan. Tandaan natin na ang sandatahang lakas ng Pilipinas ay binubuo ng tatlong komponen. Ang Hukbong Panghimpapawid o Philippine Air Force. Sila ang nakikipagdigmaan sa kaulapan natin, di ba? Sa dagat naman ang Navy. Sa lupa naman ang Hukbong Katihan, ito naman yung Armed Forces. Sila naman yung mga humaharap talaga ng personalan sa dayuhan, dayuhang terorista at mga dayuhang mga kidnap or ransom groups o mga localized kidnap or ransom groups. Sila yung mga gumagapang sa lupa para lamang pagbabarilin at arestuhin at disarmahan itong mga kriminal, itong mga terorista. So ito yung bumubuo ng Hukbong Sandataan ng Pilipinas. Hukbong Katihan, Armed Forces, Hukbong Panghimpapawid, Philippine Air Force, at Hukbong Pandagat o Philippine Navy. Ang Coast Guard po civilian force po ito. Ito po ay tumutulong doon sa search and rescue operation kapag may barko na palubog na at may mga tao na humihingi ng tulong na sila po ay sagipin kapag nalubog po yung barko. At ang Coast Guard din po ang nag-aabiso sa mga sasakyang pandagat na huwag po munang pumalaot dahil po malalakas ang mga alon. Tama. Okay. At pag may bagyo, nadeklara na signal number 1, ay hindi po na sila basta-basta makakapalaot. Okay. Dahil ito po ay nagpo-pose ng panganib sa mga pasahero natin. Dahil ang business ng common carriers o transportation ay kaligtasan ng ating pong mga mananakay. Yun ang pinakaunang adhikain ng transportation business. Salamat DJ Chan at na kahit pa unti-unti ko nang naunawaan ang kasagutan sa aking mga tanong na ang tagal ko nang naglalaro sa isip ko, ano ba ang mga questions sa aking isip nasagot na rin. Siyempre naman, may mga Air Force din tayong nakikinig dito sa ating programa. Ito pong aming pinapaliwanag ito ay base sa aming mga opinyon. At kung may mga nasa Air Force naman na talagang napapatunayan na mismo mga kapwa sundalo natin on the ground ay nasasabugan ng mga missiles, talagang kailangan silang managot sa batas. Kakasuhan sila sa court martial
Doon sila posibleng matanggal o masuspindi o back to barracks muna, yung restricted custody muna, yung hindi sila palalabasin doon, nakakulong lang sila sa loob ng barracks. Yun ang maaring maging parusa sa kanila. Hindi sila makakaganap ng kanilang tungkulin. Okay. Para po sa mga tagapakinig, ito po ay napag-uusapan lang po namin at wala po kaming tinutukoy na personal na tao rito or specific na tao. Kung akala nyo kayo po hindi po kayo yon, wala po kaming tinutukoy rito ho. Nililiwanag ko lang po, ito po ay napag-uusapan lang po namin ngayon dahil nga po sa trend ng declaring martial law sa Mali. So, ang katotohanan po diyan, paglabag ito sa kautusan ng tigmaan. Kasi sa laws of war, may mga parameters na dapat tayong sinusunod na hindi dapat tayo pumapatay na lang ng basta-basta. Kung sino lang yung mga target ang dapat nating barilin. Pero actually, kung maaari, huwag tayong pumatay. Killing is the last resort. Kapag siya ang nagtangkang pumatay sa atin, saka tayo aatake para mapatay yung tao. Pero lumaban. Pag siya ay lumaban at talagang may threat na sa buhay natin, unlawful aggression, at wala nang ibang pamamaraan upang isave ang sarili mo, kundi parilin siya, justified po yung pagpatay na yun. At ito yung tinatawag po nating self-defense. Pero hindi madaling patunayan ng self-defense Yung nagsasabing self-defense ang nagawa niyang pagpatay doon sa mga pukbong katihan natin sa ground, ay dapat niyang patunayan ng napakataas na uri ng ebidensya, yung proof beyond reasonable doubt. So talagang ang burden of proof ay nandoon sa nagsasabing self-defense yung kanyang pagpatay. Ganun pala yun. Talagang para po sa mga tagapakinig, siguro po nagtataka kayo kung bakit ganito kagaling tong aking kasamang si DJ Jan. Magpakilala ka nga, DJ Jan, kung sino ba si DJ Jan? Para po sa kaalaman ng mga nakikinig sa ating programang Totoong May Buhay, ang inyo pong komentarista at host na si DJ Jan Tipon ay nagtapos ng Bachelor of Arts, Major in Political Science with Latin Honors sa University of the East at Bachelor of Laws sa University of the East. Kaya napag-uugnay-ugnay ko ang batas sa mga napapag-usapan natin. At hindi natin basta-bastang naghuhusga ng mga tao hanggat hindi tayo nagbibigay ng basihan sa batas. Yan po si DJ Jan. Kaya siguro po tataka kayo bakit marami siyang kaalaman tungkol pagdating sa usapang politiko at sa batas. Kasi po iyan po yung linya ng kanyang pinag-aralan. Kaya siguro napapahanga kayo, kagaling-galing naman itong aking kasama. Iba na po talaga yung marami ng experience. Ayan, si DJ Jan. Hindi lang po siya basta-basta DJ. Isa po siyang law graduate. With? Law graduate po ako sa UE at political science graduate po ako sa UE din po. Ayan po, maliwanag po yan. Hindi lang po yan basta-basta law. DJ lang dito. Kasi po, gusto niya rin pong ma-experience at maranasan ang maging isang tagapagsalita, hindi lang po sa korte. Gusto niyo rin pong i-share yung kanyang mga nalalaman dito po sa ating online broadcasting sa Totoong May Buhay tuwing Huwebes. At hindi lang po Huwebes, meron pa po siyang ibang araw na nagdi-DJ. Paki-explain mo nga yan, DJ Jan. Ako po ay mayroong programa tuwing Biyernes. Ang pangalan po nun ay Remember When, Oldie Goodie. And meron din po akong programa tuwing Miyerkules, yung Minero Community of Faith. Ayan, yan po si DJ Jan. Kami po yung magka-tandem sa Oldie but Goodie. Oldie but Goodie. Bukas po yan.
Medyo naiba lang po ng konti yung slot namin dahil medyo inaayos-ayos po yung schedule, kaya paminsan-minsan po napupunta ako sa Huwebes. Pero pang Biyernes po ako at minsan baka mapunta sa Sabado. Ganun po talaga dahil nare-reshuffle po kami dito sa aming pag-broadcast. Para naman po makilala namin yung mga iba-iba namin mga kasama dito na DJ na siyempre may kanya-kanya po kaming araw. Gusto po ng aming presidente dito ng na si President BJ Tatamanu. Para po daw makilala namin ang isa't isa. Yan po yun. So, kami rin po yung magkasama sa Oldie But Goodie. Yan po. Siyempre, din sa napapag-usapan naman natin yung tungkol sa martial rule dito po sa Mindanao. Base po sa aking opinion ay hindi po ako sumasang-ayon, no, sa pagkakadeklara ng martial law sa Mindanao, dahil nga po nagtanong si Senador Antonio Trillanes kay Defense Secretary Delfin Lorenzana. Tinanong niya si Delfin Lorenzana na kaya mo bang mapigilan ang pagdami ng Maute Group? Kaya nyo bang kontrolin ang Maute Group kahit na walang deklarasyon ng martial law? Kaya ba nilang arestuhin ito at papanagutin sa batas? Ang sagot naman po ni Secretary Lorenzana ay oo. Nawawalan na ba kayo ng control sitwasyon? Hindi po kami nawawalan ng control sitwasyon. At ito, ang deklarasyon ba ng martial law ay dumaan sa konsultasyon ng Defense Department? Hindi po dumaan. Ito po ay initiative po ito ng ating Pangulo. Sa nakikita ko po ay hindi naman po rebellion ang nangyayari doon, kundi takot. Kaya terrorism. Terror means pagkatakot. Tinatakot ang mga mamamayan ng ISIS, ng Maute Group. Kaya nag-aalisan po sila sa Marawi at lumilipat po sila sa iba't ibang bahagi po ng Mindanao at ng buong Pilipinas. Yun po ang nangyayari. It's more on terrorism kaysa sa rebellion. Kasi pag sinabi po nating rebellion, ginaganyak na sana sila ng ISIS at ng Maute Group na humiwalay na ang buong Mindanao sa Pilipinas. Doon natin masasabing nagkaroon ng deprivation ng kapangyarihan ng presidente sa pagpapatupad niya ng batas at sa Kongreso yung paggawa niya ng batas. Yan sinasabing deprivation. Pag sinabing deprivation, inaalisan mo na ng karapatan ang punong ehekutibo na magpatupad ng batas at ang lehislatura na gumawa ng batas. Kasi meron tayong tatlong branch ng government, no? We have the executive. Ang executive nagpapatupad yan ng batas. Ang legislative gumagawa ng batas. Ang judiciary, siya ang nagpapaliwanag ng batas o nag-i-interpret ng batas. So pag may rebellion, hindi makaganap ng tungkulin ang punong ehekutibo at ang legislatura. Pero sa nakikita ko, kayang-kaya po nilang kontrolin ang sitwasyon sa Marawi kahit na wala pong deklarasyon ng martial law. At para sa akin, ang opinion po ng butihin nating senador na si Antonio Trillanes at ni Risa Ontiveros pagdating sa issue na ito ng martial law ay naaayon po sa saligang batas. Kaya pati rin dun sa procedural basis, hindi rin po sila sumunod. Kasi mababasa po natin ang saligang batas, the Congress may revoke the proclamation. Yung may na yon, intindihin natin, it only connotes discretion. Pag sinabing unless the Congress shall revoke the proclamation, doon lang sila mag-join session. Pero hindi may revoke. So yung may revoke na yon, ito ay pagbawi nila o pagbasura nila doon sa martial law. Pero ito may revoke, ibig sabihin pwedeng isang ayunan ng Kongreso ang martial law o pwedeng nilang hindi sang-ayunan. Pag sang-ayunan mo, approve. Pag hindi mo sang-ayunan, revoke. Pero ang mandatory dito, dapat nagkaroon tayo ng joint session at malaman natin ilan ang mga bumoto, pabor o hindi. Yun ang sa amin lamang po
Opinion lang po yan ni DJ Jan, ho. Hindi po yan opinion ng taong bayan. Balik tayo sa totoong may buhay. Yeah, balik po tayo sa totoong may buhay. Sa totoong may buhay, napag-usapan lang po yan habang medyo inantay po natin yung isa naming kasama rito, hindi na po nakarating, kaya nag-ano po kami ng ibang topic. So, balik po tayo sa totoong may buhay. At kung gusto nyo pong mapakinggan po itong aming mga pagbabroadcast, maaari nyo po itong pakinggan muli sa KITV Philippines, Kilatis International News and Commentaries. I-like nyo po yan sa Facebook. Okay, break time muna tayo, 5 minutes, saglit. Okay.